Nandito nga tayo sa Barangay Tagapo, dito sa may Yamaha Motorlandia. Tapat lang po ito ng SM Santa Rosa, Laguna. At dito ay nakita nga natin yung X-Max 300 na bagong disenyo, ano. At gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, kung desidido ka na bumili nito, sabay nakita mo naman yung sports bike na ganitong pormahan, ay magdadalawang isip ka. Halos 20,000 na po difference kung bibili ka ng X-Max. Mas mahal lang na konting X-Max, pero ito less 20,000 ay makukuha mo na ito yung sports bike na to. Ito ang R3 at ito naman yung R1 5M na bagong modelo ngayon. Kaya tara, samahan nyo ako at alamin natin kung anong meron sa mga sports bike na to. Bakit magdadalawang isip kang kumuha ng isang scooter kapalit ng isang sports bike, maporma at matikas na motorsiklo. Boss Motovlog. Napakahirap talagang pumili ng motor, lalo na isang beses ka lang kukuha at yung budget mo pang isang motor lang. Kung sana pwede kang bumili ng dala-dalawa at walang kukurot sa tagiliran mo, pwede. Kaya naman pag ganito yung sitwasyon mo, talagang mag-iisip ka at pag-iisipan mo ng malalim kung ano talagang motorsiklo ang gusto mo. Maporma, mabilis, pero hassle naman pag sa long ride, dahil nga alam niyo naman pag sports bike medyo nakasubsub ka rito. Hindi kagaya pag mga automatic, naka-chill ride ka, upright position, napakaganda ng position mo at maalwan sa biyahe araw-araw. Yes, maalwan talaga yan para sa mga matatanda, pero sa mga batang kagaya ko, kagaya natin na mga mahihilig sa mabilis, top speed at yung format tikas ang habol sa isang motorsiklo, hindi ka magdadalawang isip sa motor na to. Ito ang R3 at R1, isa-isahin natin ang specs and features nito ng mabilisan, mga bossing. Bakit nga ba itong dalawa na to ang ating ikinukumpara? Hindi kagaya ng mga kakompetitor nito na CBR 150, GSX-R 150 ng Suzuki, meron ding 300cc ng CF Moto at marami pang iba yan, no? Siyempre mga bossing, ito lang naman po yung available dito. Hindi, joke lang. Ang ibig kong sabihin mga bossing, sa 150cc, meron ka ng sports bike na ino-offer si Yamaha R1 5M. At bukod doon, kung ayaw mo naman ng 150cc, gusto mo ng mas mataas pa na power, etong 300cc R3 ang pwede mong i-consider kasi nabibilang siya as beginner sports bike. Kung halimbawa gusto mong sumampa sa mga 400cc pataas, bago ka sumampa ng 400cc expressway legal na mga motorsiklo, dadaan ka muna sa mga ganitong klaseng bisikleta. Motorsiklo pala. So kung titingnan natin side by side ang mukha ng mga motorsiklo na to, mas malapad lang tingnan yung R3. Siyempre 300cc to, kailangan talagang mas malaki yung kaha nito dahil mabigat din to. Dahil nga yung cylinder nito mas malaki kaysa dito sa R1 5M na 155cc lang. Pero kung titingnan naman natin maigi yung pinaka headlight nito, itong sa R3 mga bossing, ano po yan, bulb type pa po. Lahat ng ilaw niyan bulb type po yan at napakaganda ng kulay niyan. Lahat ng mga R3 series po, halos kulay blue po lahat yan. Meron din kulay itim yan sa ibang bansa naman. Ito namang R1 5M, futuristic naman yung pormahan datingan nito. Makikita niyo yung kanyang DRL o daytime running light sa magkabilang gilid. At yung sa pinakabilog naman sa gitna is projector headlamp. Hindi ko lang nagustuhan dito yung turn signals niya, no, na nakalabas para mas maging kumpleto na yung pagiging futuristic sana ng datingan. So inibahan sana yung forma. At ang maganda dito sa R1 5M, 155cc to, upgraded na po yung mga specs and features nito. Kagaya ng nakikita nyo ngayon, ABS na po yan. Samantalang sa R3 mga bossing, hindi pa po yan naka-ABS. Disc brake, naka-disc brake pa po ito, harap at likod, na may single rotor at double fat caliper at meron din niyang reflector sa magkabilang gilid for added visibility na rin. 321cc ang makina nito, inline 2 engine, 4 valves each cylinder, liquid cooled at kayang sumipa daw ng 41.4 horsepower. Malakas-lakas na rin po ito mga boss, na ginawa noong 2015 pa nagsimula mga bossing, ano. Pagdating naman sa R1 5M, liquid cooled po ito, 4 stroke single cams, 4 bulbs, single cylinder na meron 155cc with ABS na po and traction control yan mga boss. Pagdating naman po sa presyohan ng R1 5M, ito yung sinasabi ko sa inyo, 203,000 ang halaga ng R1 5M. Samantalang ang R3 naman, 300cc na to mga bossing, is nagkakahalaga ng 290,000 pesos. So konting-konti na lang yung diferensya ng dalawa, meron ka ng 300cc. So malapit na malapit ka na sumapa sa mga 400cc kagaya ng ZX4 RR ng Kawasaki.
So ito din yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung halimbawa nagdadalawang isip ka sa isang scooter na X-Max na 305,000, ito 300cc rin, sports bikes pa at 290,000 pesos lang. Mas mura ng kaunti sa mga automatic maxi scooter ng Yamaha. Yun nga lang, kung ikukumpara mo dito sa R15M ng Yamaha, sa specs and features, mas full pack tong R15M kasi itong makikita nyo dito sa R3 mga bossing, halos wala pa talaga siyang traction control, wala pa po siyang ABS, na isa sa mga pinakamahalagang safety features ng mga sports bike kagaya nga ng mga ganitong pormahan, kasi nga design yan for speed. 14 liters ang pwede mo ikarga dito sa R3 at sa R15M naman is 11 liters fuel tank capacity. So tamang tama lang din sa pangmalayo ang biyahe nyo. Ang seat height naman ng R3 is 780mm, tamang-tama lang to, kahit 5'3" in height na kayang-kaya mo to. Samantalang dito sa R15M, medyo mataas siya ng konti na meron siyang 815mm. So medyo tip-top ka kung ikaw ay 5'3" na nangangarap ng sports bike. Pero kung 5'5" pataas, ay saktong-sakto lang sa'yo to. Yun nga lang, kung 5'3" ka naman pababa at nangangarap ka ng sports bike, medyo magsuot ka na ng sapatos na may konting heels. Wag lang takong ha. Ang ganda din ng tambucho ng R15M, tamang-tama din, at nag-complement naman sa disenyo ng pagkakahulma nito. Ito naman yung sa likod na disc brake, nakikita nyo, naka-ABS po yan, meron yan sensor sa kanyang plate. At sa taillight naman, bulb top yung mga turn signals, nakahiwalay po sa kanyang pinaka taillight. LED naman po yung taillight niyan. Samantalang sa R3 naman, ito po, single fat caliper sa likod, at minekis-mekis mo na yan, naka disc brake po sa likod. So dito naman ganun din, naka bulb type yung mga signal light na itong R3 at LED naman po yung likuran. Tama ba mga bossing? Paki-comment nyo nga po kung LED na to. Feeling ko lang LED na eh. So ganun pa man, ito pong R3 mga bossing is napakalupit po rin talaga, no? Napakaganda ng disenyo kahit na ito yung first version mga bossing. Unang version to. Meron pang mga lumabas na R3 na version 2 at version 3. So ito yung dating version pa. Kanina ko lang na search. Silipin naman natin yung kanyang panel, yung dashboard niya. Tingnan natin kung anong pormahan. So as you can see mga bossing, you can see the digital and analog type. So it's a combination of analog and digital panel. While in R15M, I think this is all digital panel. Am I right? Yeah, I think. And as you can see, the key is a traditional key. Shutter. It's not keyless mga bossing. So now my brothers and sisters, it's up to you which for you. You choose, and I go out now because I have no time. We need to cut the video now. Okay? See you again tomorrow or never.